Okay, tapos na tayong mag-issue ng ICS at saka ng Property Acknowledgement Receipt. Itong video naman na to, papakita ko naman kung paano naman gumawa ng return slip, yung ibabalik na natin yung asset natin na naka-assign sa atin. Meron dun sa ICS, maggagawa tayo ng sample dito. Ibabalik natin yung in-issue kanina na chair at saka yung laptop. Yun, para aware tayo. Di ba ngayon, ang status ngayon nung dalawang asset na yon ay itong chair naka-assign kay Robert. Tapos yung laptop naka-assign naman siya kay Ariana. Kaya ang status niya issued. Okay? Ngayon, ibabalik natin para makuha natin yung mga proseso. Ibabalik natin ngayon yung upuan, yung chair. Okay, click lang to. Click lang tong button na to. Tapos click add button. Tapos number 1. Ito na yung number niya. Kailan ibabalik? Halimbawa ngayon, today. Sino yung magbabalik? Yung ano yun kay Robert siya, kay Robert naka-assign. Tapos ang magre-receive siyempre yung sa supply. Lagyan lang natin ng remarks, return. Dito sa asset ID, isa lang yung nakikita natin dahil yan yung naka-assign sa kanya na chair. Saka yan lang yung property natin na makikita na naka-issue. Ibabalik natin ngayon to. Yan, click. Yung condition niya, kailangan maingat kayo rito. Ano yan? For disposal na ba? O for repair? Or okay pa ba yung item? Serviceable pa siya? Pwede pa siyang i-reissue sa another employee? Or unserviceable na ba siya? Sira na, hindi na marirepair talaga. Pero dahil sa condition natin na maganda pa yung upuan, babalik lang, serviceable siya. Kaya may action ka agad dito na pwedeng i-reissue sa ibang empleyado. Mag-remarks ka lang dito, good condition, para alam natin na makikita yun sa return slip. Ang quantity, isa lang siyempre naka-assign na yan. Yung end user, si Robert. Yan, okay? Ganun lang. Tapos print mo na. Ito na yan, piprint na. Yan o. Good condition, yung tinype nating remarks. Babalik ni Robert, re-receive ni AO. Print na yan. Tapos huwag kalimutang i-post, kasi kailangan ma-i-post yan. Huwag na huwag makakalimutan. Yan, posted. Yan, okay na yan. Posted na siya. Ngayon naman, ibalik natin yung laptop ni Ariana. Return, gawa tayo ng return din ng laptop. Ganon din, add sa PPE naman to. Ibabalik ng May 25. Ang magbabalik ay si Ariana. Nasa kanya siya receive ni AO. Remarks lang dito, return. Tapos yan, ito, select yung asset, laptop. Condition, maganda pa siya, serviceable. Pwedeng i-reissue. Ganun ulit, good condition. Quantity, yan, isa lang naman siya. Tapos si Ariana yung end user. Okay, tapos print. Yan, return property. Yan na. End user si Ariana. Property number, yung laptop.
Okay. Then, huwag kalimutang i-click yung post. Ayan. Okay. Close. I-check natin ngayon dito sa asset kung ano yung naging status. O, itong laptop na iset na natin, naka-post na. Tingnan natin yung assignment. O, wala nang assignment. Wala na yung pangalan ni Ariana kasi binalik na niya eh. Diba? Nag-automatic na siya. Pero yung property number, hindi na yan nagbabago. Kumbaga, forever na yan din. Kung hanggang mag-retire, yan na yung property number na yan. Hindi na dapat pabago-bago. Yung status niya, ng laptop na yan, available na ulit. Yan, di ba? Available na. O, ganun din sa chair, yung naka-assign kay Robert, ngayon, wala na sa kanya. Kasi binalik na niya eh. Yung status ulit niyan, available na yung chair. O, di ba? Ganun lang yung cycle. Okay? Alam na nating ibalik yung property. Kung semi-expendable man siya or yung PPE. Okay, yan lang po muna para dito sa video na to. Salamat.